Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Libra? Kamusta? Na-recalibrate na ba ang timbangan na yan? Nakapag-decide na ba? Alright? Or still a victim of analysis paralysis? Let's see. This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message, okay? Remind ko lang uli kayo, hindi po ako magme-message sa inyo isa-isa. Kung may mga nagme-message dyan, verify muna kung sino talaga yan before kayo magbayad para sa mga new clients. Sa mga old clients, alam nyo yung nag-iisang number natin, Viber, WhatsApp, and that will be the same as my GCash, okay? Ingat po. And then, yung mga crystals natin, ongoing pa rin yung sale until the end of March. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleanse, and ritualized by the Enlightened Guide. Okay. The Fool card, taking a leap of faith. In the past, okay. In the past, sabihin natin, no, na yung masculine sa connection na to, ay nagkaroon ng impulsive decision, emotional decision. Alam mo yung nagde-decide tayo kasi masaya, nag-decide ka kasi na-over-excite ka sa isang bagay, na hype ka. Alam mo yung parang yung mga poweran, biglang bumilib ka, tapos gumawa ka ng decision based on your emotions nung time na yon. Okay? So, let's see kung naging tama ang yung decision, impulsive decision or rush decision ng masculine na to. Nagkaroon ng energy here sa connection na to ng mga Libra na gustong mag-move forward, gustong umalis sa isang connection na alam mong hindi na naman makakabuti para sa'yo. Okay? But I don't feel na totally naka-move forward or naka-detach ka. I don't know kung ano pa yung nagko-connect sa'yo between you and this person. It could be anak, property, may mga pinag-uusapang negosyo. I don't know, but I don't feel na completely naka-move forward ka. Okay? Sabi ng mga Libra, priority nyo, yung happiness for now, having a new cycle. Sabi mo, may mga bagay at connections na hindi favorable sa'yo, hindi nagdala ng swerte, good fortune, with the wheel of fortune is in reverse. At sabi mo, tatanggalin mo yung mga bagay na hindi naman maganda ang energy na dala sa'yo. Mayroon kang tinapos. Alam mo, parang long overdue na tong isang bagay na tinapos na to na alam mo namang hindi tama para sa'yo kasi wala akong masyadong naramdamang lungkot or panghihinayang dito. Meron kang hinihintay na good news and victory. If like you're waiting for the dust to settle sa relationship na to, sabi mo is mas okay na kalma, walang conflict, walang away muna. Meron kang hinihintay din na good news about finances na magdadala ng victory sa buhay mo. And sabi mo, wala ka ng panahon sa competition. Parang ang mahalaga sa'yo is financial stability. You're not after kung sino yung mapopromote. Basta sa'yo, nabibigay ng tama yung sahod mo, yung commission mo, parang properly compensated. Okay na sa'yo. Hindi na para, karera pa kung sino yung mapopromote or whatever. Okay, you're not after title. I feel mas gusto mo yung financial stability at tahimik na buhay, walang kaaway, walang gulo. Very Libra. Okay? I feel at some point you're still in the same old cycle, hindi pa completely natatapos the situation that you walk away from. Meron ka rin mga gustong kausapin about pera, financial stability. I don't know, kasi may naramdaman ako kanina na baka naman kasal, may annulment, may divorce, may hatian ng property. May mga pag-uusapan pa dito about money and resources or properties. Okay? Sabi ng masculine, meron siyang gustong kausapin para magkaroon ng agreement, but iniisip niya is ano ba yung kaya niyang i-offer or paano niya masisimulan, ma-open yung another cycle of conversation with this person. Kasunduan, si masculine yung mag-i-initiate.
nisip niya kung ano yung offer niya. Okay? But the masculine at some point feels like parang wala siyang enough to offer. Okay? Nagkaroon ng isang napaka-toxic na relationship na even, no, this is like energy, ugali, pagsasama, I don't feel na naging maayos. Kung ano yung mga naging long-term plans, I don't feel na matutuloy pa. And this is also the energy na parang napakabigat sa finances ng relationship na to. Okay? It could be like baka magastos or hindi marunong mag-handle ng pera or nakaasa or kung ano man. Kung ano man yung mga naging issues, baka may na-mismanage na pera tong connection na to, business or love connection. Okay? I don't know, pero meron kang mga iniisip na meron kang gustong ipaglaban but atras abante ka kasi natatakot ka na magkaroon ng wrong decision. Meron kang isang situation sa buhay mo na gusto mong itama. May mga naging kasinungalingan sa connection na to at gusto mong itama ang sitwasyon. In the past, hindi mo naibigay yung effort, it's like marami kang what ifs, marami kang regrets na if this is like a business or love partnership, marami kang inisip na you could have done better energy. Okay? Let's see kung ano meron para sa mga Libra. The reason for the reading is, in the past, marami kang gustong i-build about like long-term plans, relationship, but meron kang this is like a family situation or like a love partnership na naisip mo na long-term sana, but hindi naging mahirap sa inyong magkasundo at ayusin ang pagsasama na to. Lagi na lang may conflict. Okay? So, kung ano man yung mga naging plano, it feels like nagkaroon ng blockage. But, etong family situation na to, for most of you, family na ikasal, may mga batang involved, hindi ko nakikitang masaya, but sabi mo is kailangang, is this like a facade na nagsasama kayo para sa bata? Na mukhang masaya, but hindi talaga masaya, very toxic yung home life. Nagkaroon ng reconnection, reconciliation, nag-usap kayo. Sabi nyo is para sa pamilya, para sa bata. Okay. Nag-usap kayo. Tungkol dyan. Recent past, nagkaroon ka ng malaking loss sa money. Meron ka rin mga in-expect sana na dumating, mapalitan kung ano yung mga naging gastos sa negosyo, kung ano man to. Nagkaroon ng malaking money. May malaking amount of money na wala. Now, I feel sabi ng feminine, very optimistic yung feminine na darating pa rin yung financial blessings para sa kanya. If this is like a home situation na nag-o-observe yung feminine sa relationship na to, this is observing. And sabi niya, bakit hindi nabibigay ng buo yung responsibilidad or what do you call that, yung sustento sa bata? May expectations tong feminine na to na ito dapat yung dumating. But na-disappoint siya kasi sabi niya kaya naman daw magbigay, kaya mag-provide ng masculine, pero hindi niya nagustuhan yung pagiging stingy, okay? Sa perspective ng feminine. Naging stingy daw yung masculine. Kaya naman daw magbigay ng kung ano yung deserve ng mga bata, like maginhawang buhay, pero bakit daw ayaw ibigay? Okay? So, pag-usapan to. So, meron prayers and manifestations here na sana kung ano yung mga itinatago ay magkaalaman na. Marami ring tanong and trust issues about this relationship. About saan ba talaga nagsimula yung gulo ng like home situation or pagsasama na to. Sino yung unang bumitaw? Sino yung may pagkukulang? You know? I feel yung mga Libra ay naghahanap ng wisdom and nagko-connect kay God. Ano ba talaga yung nangyari here? Okay? So,
Right now, ang mga energy ng Libra, nagkakaroon ng sleepless nights, overthinking. Ito na naman ang pagiging overthinker ng ating air sign. Overthinking about what? Maraming regrets. May mga pinanghihinayangan. Because for me, this is parang ang lungkot. Shucks, di kaming energy niya na parang anong ginawa ko? Bakit nagkaganon? So because of that, gusto ng mga Libra na to step back at mag-reassess ng situation bago gumawa ng big move. Sabi ng person, mga Libra, sabi ng feminine here, umaasa siya na magiging reliable yung masculine. Sabi ng masculine, binigay naman niya lahat, kaya lang it feels like may problema talaga sa pera, okay? At para dun sa masculine, makisama naman daw yung feminine na habang may mga inaayos siya sa finances, ay like dahan-dahan lang din daw sa paggastos. Okay? So pag-usapan tong issue ng pera na to. Sabi ng masculine, napapagod na rin siya. And may mga questions yung masculine na pera lang ba daw? Pera lang ba daw? Yung gusto ng feminine sa kanya? Hierophant is non-traditional relationship. Long-term ba daw to? Pera lang ba? Maraming question. Sabi ng masculine, kaya naman niyang mag-provide. But, ano ba daw talaga yung, motibo, intensyon nung feminine? Sabi naman ng feminine, I feel nagkaroon ng record tong masculine na parang nagkaroon ng third energy o mga trust issues. Sabi din ng feminine, kung mambababae ka, akin yung pera mo. Alam mo yan, parang nagkakaroon ng cycle of ugly energy. So, paano nga ba? Paano nga ba sisimulan, no? Parang kayo nang bahala. Kasi, this is the energy also of Libra na parang anong nangyari? Saan to nagsimula? Saan nagsimulang naging magulo? Maaayos pa ba? Aayusin mo pa ba? Pareho kayong maraming questions. At like, I feel, dumating kayo sa point na naggantihan kayo ng naggantihan. Kaya, hindi na ganun ka talaga kaganda yung energy na to. Okay? Again, the feminine and masculine, the feminine is the energy of the receiver, the nurturer, the masculine is the doer, the action taker. Take it how it resonates, okay? So, meron ditong fear and doubt, may mga trust issues din na baka daw maulit yung mga backstabbing energy, yung mga betrayal na nangyari in the past, if ever, no? To heal your heart chakra, the Madagascar rose quartz, the pink crystal, and then to balance your to have a mental clarity and to have a stronger connection with the divine, the amethyst crystal. Okay? Lahat ng crystals natin high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the enlightened guide. May ritual. Okay? So, until the end of June, I feel pareho kayong mag-move forward. Sige lang, sige lang. And this is the energy of like, kung ano yung nararamdaman yung dapat i-prioritize, yun muna ang ipa-prioritize. Okay? Nandito pa rin yung toxicity sa relationship. Alam mo, may battle dito ng ego na parang sinong mananalo, sinong susuko, sinong mag-a-apologize, sinong uuwing luhaan, sino ang magsisisi na sinaktan yung other person. There is a battle of ego here, and I feel pareho ng may the devil energy, toxicity ng relationship, naging karmic kayo sa isa't isa. And with the karmic energy, nandito yung victory na dapat ako yung manalo. This is the energy of nasa akin ang huling halakhak. Na sinaktan mo ko, akin pera mo. Sinaktan mo ko, hindi ko makabalik. Sinaktan mo ko, dyan ka. But, may hindi na magandang energy because of too much pain and resentment sa relationship na to. And yung mga intensyon, meron ako mga nakikitang pag-uusap dito na let's make things work out, or
or like kailangan ng budget for this, but may lokohan na hindi naman pala para doon yung budget. May mga usapan na aayusin na, pero hindi naman totoong aayusin. Ang daming dishonesty sa relationship na to. Kung ganito nakagulo, mag-decide kayo kung gusto nyo pa yung isa't isa. Ito lang naman yan. If gusto nyo yung isa't isa, tigilan yung toxic cycle at ayusin to. Ngayon, kung ayaw na, tama na. Wag na kayong maggantihan. Wag na kayong magsakitan. Okay? There's a Capricorn energy, Capricorn, Taurus, Cancer. Virgo, Capricorn, hindi maganda yung energy with the Judgment in reverse. It feels like nagagantihan, battle of ego, naglalamangan, na parang may contest of kung sino ang luluhod sa harapan ko. Something like that, okay? Which is very unhealthy and very toxic. Okay? But nasa sa inyo pa rin to. I don't know, kasi parang, kumbaga sa, yung karmic loop ng relationship na to, lalala ng lalala. If hindi ito maayos, maaari naman kayong magkita ulit kayo next lifetime, but like, mas matindi yung, you know, yung conflict yung dalawa, kasi parang dinagdagan nyo yung karma. Judgment in reverse. Possible bad decisions. Because someone wants to win, pero hindi maganda ang motibo. Kasinungalingan. Maraming kasinungalingan. Maraming paikot-ikot. Decide, anong gusto? Ayusin or not? Pag hindi na kayang ayusin, let each other go. Pag gustong ayusin, may mga bagay na kailangang i-forgive at i-let go. Kasi yung ganitong klase, I don't know, this should start with like a clean slate. Kasi every time na lang na maaalala or may trigger pag ganito yung sitwasyon, ang dami ng painful situations in the past. I don't know kung kakayanin pa. Alright? To ground your energy, Madagascar Black Tourmaline, the black crystal. And then, anti-evil eye. Same with Nazar amulet. Okay? Yung anti-evil eye natin. And then, the carnelian bracelet for the courage to do, yung motivation to do, kung ano yung mga manifestations mo, and also for good luck. So, if you're manifesting abundance, maganda tong good luck and the courage to do your manifestations together with the combination of love and money. Okay? If you're practicing connection with the divine, ang ganda ng amethyst. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the Enlightened Guide. Yung sale natin until the end of March. So, avail nyo na and take advantage of the opportunity na nakasale ulit tayo. Okay? So, that will be, hindi masyadong maganda yung energy. But of course, nasa sa inyo naman to eh. Kung paano nyo aayusin yung relationship, yung connection. Okay? Hopefully, yung April reading natin would be better. Okay, Libra? And that would be the Libra reading for the month of, bonus reading for the month of March. PM me for your personal reading at kung paano magkaroon ng high quality, blessed, cleansed, and ritualized crystals by the Enlightened Guide. Bye-bye!